1 John chapter 3, verse 1 to 10. At ang pamagat po ng mensahe natin, the believer's identity as children of God. So tayo ho ay may pagkakakilanlan bilang mga, hindi lang basta tayo mananampalataya mga kapatid. Tayo po ay hindi lang basta mananampalataya, ang turing sa atin ng Diyos dito sa lupa ay mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya yung katabi mo, napaka-precious niyan. Hindi yung basta-basta. Dahil ang tatay niyan ay Diyos. Kaya ho, napakahalaga ho ng tao na yan sa harapan ng Panginoon. What are the identities of believer as children of God? So, focus tayo sa tanong na to at tingnan natin kung makikita natin sa oras na ito ang ating mga sarili, magkaroon tayo ng evaluation. Lord, dahil anak mo ako, dapat makita sa atin ang tatlong mga katangiang ito na dapat ho personal, meron tayo. Okay, number 1, nasagot, ito ang points natin. Number 1 ho, what are the identities of believer as children of God? Number 1, they are different from worldly people. Yun ang kauna-unahan, mga kapatid. Kung gusto mong malaman ang pagkakilala ng isang Kristiyano sa mga hindi Kristiyano, ano ang unang sagot? Sila ho ay hindi nakatulad ng mga taong makamundo. Pakitingin nga po yung katabi mo. Ayan. Tingnan nyo lang po, huwag nyo husgahan. Wala tayong karapatan para sila husgahan. Ano? Okay? Tinignan nyo naman po ba? Okay, o sabi sa verse 1 John chapter 3 verse 1, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Kausap ni John ang mga first recipient ng mensahe ni John, sabi ni John sa mga audience niya, tingnan nyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Anong sunod na sinabi? Tinatawag tayo niyang mga anak. Isipin niyo yung word, tinatawag tayo ng Diyos na creator ng langit at lupa na anak. Hindi ba precious yun? Grabe. Yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, tinatawag niya tayong anak. Sarap sa pakiramdam. Yung tatay ko, yes, may tatay ako sa lupa. At bantahe ko, may tatay pa ako sa langit. At yun ang pinaka-the best na tatay. Amen po ba? Ang pagkakaiba ng mananampalataya sa hindi mananampalataya, una, hindi kasi po ito, una, tinatawag tayo ng Diyos na anak niya. At hindi niya tinatawag na anak ang mga taong makamundo. Nabasa niyo sa Bible kanina, hindi niya tinatawag ang mga makamundo na anak niya. Dahil ang tinatawag ng Diyos na anak niya, ay mga taong mananampalataya. Amen. Ikaw po ba ito? Amen po ba? Pangalawa, hindi kinikilala ng mga makamundong tao ang ating Diyos, samantalang tayo, tinatawag natin siyang Ama. Vice versa. Kung tinatawag tayo ng Diyos na anak niya, huwag tayong mahiyang sabihin sa mga tao sa mundo, tatay ko ay Diyos. Amen po ba? Diyos ang tatay natin. May mga tayong mamatahin tayo, mamaliitin tayo dahil nakikita nila ang hirap-hirap nyo. Ang pangit ng buhay nyo. Yes, dito sa lupa, mukhang pangit ang buhay namin. Pero sa langit, nakaprepare yung mansyon sa amin. Mayaman ang tatay namin. Kung titingnan nyo literally, hindi makikita dito, pero spiritually, ikaw ay napakayaman dahil ang tatay mo, creator ng langit at lupa. Kanya lahat. Ano? So punta tayo sa pangalawa. Okay, hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Meaning to say, yung hindi kilala, hindi po yan literal na hindi ka kilala ng mga taong makamundo. Dahil sa literal, kilala naman tayo. Ang salitang hindi ka kilala, kinamumuhian tayo nila at ayaw nila sa atin. Dahil bakit po? Magkaiba ang ating practices ng ating mga faith, magkakaiba ang ating practices ng ating mga way ng pagsasalita. Yung mga Christian, magugulat po kayo, hindi na nagmumura. Okay, pangalawa, what are the identities of believers as children of God? Pangalawa po, ito. They are striving to live according to the life of Jesus Christ. So dito sa pangalawa, ang mga tunay na mga mananampalataya na tinatawag ng Diyos na mga anak niya ay uhaw, gutom. Saan? Sa salita ng Diyos. Yan po bang katabi mo, uhaw at gutom sa salita ng Diyos? Sagot. Anak yan ng Diyos. Amen. Anak yan ng Diyos. Sabi dito, basahin natin ang verse. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Yes, anak na tayo, claim na natin, declared na yan ng Diyos na anak niya tayo, pero sa kasalukuyan, hindi pa yan totally nangyayari. Pastor, anak na tayo ng Diyos, pero hindi pa rin totally nangyayari. Paano yun? Dahil ang tunay na kaganapan ng pagiging anak natin ng Diyos, pag kinuha niya na tayo, papunta sa kanyang kaharian. Okay? Okay, ano sabi sa kasunod na verse?
Katulad, okay, ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino man may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis, tulad niyang malinis. Okay, ang kasunod kong verse, mga anak, huwag kayong palinlang kanino man, ang sino mang gumagawa na matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ito natin ay kilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino-sino ang anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi umiibig sa kanyang Ama. So ang unang pagkakakilanlan dito, sabi dito, nagsisikap maging malinis tulad ni Kristo na malinis. So tayo mga Kristiyano, ang pagkakakilanlan sa atin, sabik tayo mamuhay ng naaayon sa kalinisan. Nagsisikap maging malinis tulad ni Kristo na malinis, ang ibig sabihin niyan, uhaw at gutom tayong sumunod sa Diyos na maglilinis ng ating mga sarili. Pangalawa, gumagawa na matuwid tulad ni Kristo na matuwid. Mahalaga ang tamang pamumuhay sa harapan ng Diyos. Ito ang nagpapatunay na anak tayo ng Diyos at hindi ng Diablo. Ayan. Binalikan ko kanina yung word. Sabi dito, mahalaga ang tamang pamumuhay sa harapan ng Diyos. Maraming mga churches na nagtuturo ngayon, sapat na daw po ang grace. Yes, wala naman nagsabing hindi sapat ang grace. Pero huwag natin nung kakalimutan, na sa grace may pamumuhay pa rin. Hindi pwede kung umasak na lang tayo sa grace, which is yun ang sinabi ng Bible, pero ang tunay na tumanggap ng grace, namumuhay ayon sa grasya ng Panginoon. Paano natin makikita ang isang tao ay namumuhay sa grasya ng Panginoon? Hindi tayo nagmamalabis. Maraming mga Christian dahil sinabi niya, ligtas na naman ako. Kahit anong gawin ko, ligtas na ako dahil si Jesus Christ ang aking tagapagligtas. Walang mali doon. Pero hindi mo inalis ng Panginoon ang tamang pamumuhay. Ang totoo, nirecord pa nga ng Panginoon. Katulad ni Jesus Christ na malinis, kailangan natin mamuhay ng malinis. Katulad ni Kristo na matuwid, righteous, kailangan natin mamuhay ng righteous. May inalis po ba? Di ba po wala? Kung kilala lang natin si Jesus, pero hindi natin siya sinusunod, hindi tayo mamumuhay ayon sa kanyang pamumuhay, na halimbawa niya sa atin nung andito sa mundo, wala tayong pinagkaiba sa mga tao na tinatawag siyang Panginoon, pero hindi siya sinusunod. Okay, basahin ko lang po sa inyo ang Matthew, hindi ko na nilagay dyan. Sa Mateo chapter 7 verse 21 to 23, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi ang mga taong sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama. Okay, lagi natin dinidiinan sa simbahan natin, na sa simbahan natin, okay na may pananampalataya, sa simbahan natin ayos na naglilingkod tayo sa Panginoon, pero kailangan mayroong pamumuhay. So ang pamumuhay ay mahalaga sa Diyos dahil ang pagsunod ay nilirequire ng Diyos ng Panginoong Hesus para mabalid tayo mga anak ng kanyang tatay. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa aking Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan o himala. Ngunit sa 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga mapagawa ng masama. Kaya ingat po tayo, hindi porke kiniklaim natin na Christian na tayo, hindi porke kiniklaim natin na active tayo sa church, ay ligtas na tayo. Take note, kung hindi natin ginagawa ang kalooban ng Panginoon, nanganganib pa rin mo ang ating buhay na tayo po ay mapunta sa apoy ng impyerno. Wala ho ditong tao na gusto mangyari yun. At ako ho bilang pastor, kahit pa ulit-ulit ang mensahe ito, babanggitin ko ito sa simbahan ito para ho tayo makabalik sa tamang pamumuhay dahil napakahalaga ho ng pamumuhay. Finally, ito ho ang last point natin. What are the identities of believers as children of God? They are no longer keeping on sinning. Yan ho ang pinaka-last na point natin. Diyan tayo ho matatapos. Sa unang Juan chapter 3 verse 4 to 6, at ito, mahaba po yan hanggang 9, basahin muna natin ho ang verse 4. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Isipin niyo, yung anak ng Diyos na walang kasalanan, nag-anyong tao para maging makasalanan. Ang totoo, hindi siya nagkasala dahil may ginawa siya. Ang ginawa ni Jesus Christ, para magkaroon siya ng kasalanan, akuin ang kasalanan ng taong makasalanan, at ang kasalanan na yon ay kasalanan mo at kasalanan ko. Grabe. Tagalangit si Jesus Christ, anak ng Diyos, bumaba sa lupa, para tayong mga makasalanan,
kunin niya ang kasalanan natin at akuin niya at siya maging makasalanan. Ganun katindi ang pag-ibig ni Jesus sa atin. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. Sunod po natin. Sa 8 po, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Mamaya, papaliwanag po sa inyo kasi baka ho isipin ninyo, Pastor, paano kaya ito nagkakasala pa rin ako? Walang tao, walang Christian, hindi pa ho nagkakasala pa rin. Pero magkaiba ho yung nagpapatuloy sa pagkakasala. Saan nagkakasala? Hindi ho yung magkapareho. Mamaya, iliminawin natin yan. Ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang bining mula sa Diyos at dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaari magpatuloy sa pagkakasala. Tingnan natin ho ang 5 dahilan kung bakit ang isang Kristiyano, ang isang anak ng Diyos ay dapat din na nagpapatuloy sa pagkakasala. Number 1, nananatili tayo sa Diyos. Yun ang unang dahilan. Paano ka makakapagpatuloy sa pagkakasala kung alam mong ikaw ay nasa Diyos? Diba? Linaw na mensahe. Kung nananatili tayo sa Panginoon, sabi ng verse, hindi tayo dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. Nakita at nakilala natin siya. Yun ang pangalawang dahilan. Ano? Sabi dito, nakilala natin siya. Yun ang isa sa pinakamaganda, nakilala natin si Jesus. Sino si Jesus natin? Siya yung namatay sa krus, siya yung nabuhay na magmuli, siya yung umakyat sa langit, at siya din yung babalik. Ang tawag natin doon, gospel. Yan ang mabuting balita. Ipinanganak si Jesus, nag-suffer, namatay, at hindi lang siya nanatiling namatay, nabuhay siya, umakyat sa langit, at babalik siya sa lupa. Sino ho ang makaka-benefits ng lahat ng iyon? Tayong mga mananampalataya. Tayong mga believers ng Panginoon. Sabi dito, hindi na tayo kampo ng dyablo, sapagkat winasak na ng Panginoong Hesus ang gawa ng dyablo sa ating mga buhay. Kaya daw hindi na dapat nagpapatuloy sa pagkakasala ang isang Kristiyano dahil wasak na ang gawain ng dyablo sa ating buhay. Talo na daw po siya. Okay? Good news po ba yun? Talo na. Pang-apat po na dahilan, nananatili sa atin ang bining mula sa Diyos. Ang salitang bining po ay ang kahulugan po niyan, it's either salita ng Diyos na nandito sa ating puso. Pangalawa, it's either ito po ay banal na espiritu. Ang isang Kristiyano po na mayroong binhi ng salita ng Diyos o mayroong binhi ng Espiritu Santo ay hindi na makakapagpatuloy sa pagkakasala. Bakit po? May salita ng Diyos na laging magpapaalala sa atin, wag. Amen po? Kung ang salita ng Diyos ay hindi pumapasok sa ating puso, sa ating isip, mayroong banal na Espiritu na magpapaalala sa atin. Wag. Alam niyo ang maganda sa mga Kristiyano? Na hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala pero nagkakasala pa rin. The moment na nagkasala ka, ito ang good thing sa mga Kristiyano na nagkakasala pa rin. Tuturuan ka ng Diyos, humingi ng tawad sa Panginoon. Amen po ba? Lagi niyong tatandaan, wala nandito ngayon na hindi na nagkakasala. Pero ang tanong ko, pag kayo ay nakakagawa ng kasalanan, ang bilis niyo po bang humingi ng tawad sa Diyos? Yun dapat ho ang pinaka-the best na gagawin natin. Kaya ho, maganda ho kung kada pagtulog natin, kada harap tayo sa Panginoon, yes, maging honest tayo, magkaroon tayo ng pagpapakumbabang sarili, na sabihin natin sa Panginoon, Lord, sorry po, patawarin niyo po ako kasi maghapon, maaaring Lord, nagkasala ako, nagkamali ako, kasi ito ho ang pinaka-marumi ang ating kong isip. Last na dahilan, ang Diyos ang ating Ama, kaya hindi na tayo maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Bakit po? Nakakahiya. Pwede po bang sabihin nyo, nakakahiya? Nakakahiya. Di ba nakakahiya? Sabi natin sa mga tao sa paligid natin, meron tayo, alam mo, Christian ako. Alam mo, the moment na rename mo na Christian ka, sinasabi mong anak ka ng Diyos. At dahil kiniklaim natin na anak tayo ng Diyos, eto mga kapatid, ang gusto kong ipaliwanag sa inyo, nakakahiya na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala. Nakakahiya. Sabi ko, Lord, nakakahiya. Nakakahiya dahil bakit ko binanggit yung word na nakakahiya? Dahil sabi sa Exodus chapter 20 verse 7, ito hindi ko diyan nalagay, huwag ninyong gagamitin ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Sa 10 utos, kasama po ito. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos, ang magpaparusa sa sino mang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Pag binasa mo natin nga sa ibang translation, ang sinasabi dyan mo na huwag ninyong gagamitin, huwag ninyong babanggitin.
Pero hindi po yun ganun kababaw. Ang kahulugan po nito ay kung paano natin po siya iniingatan yung pangalan ng Diyos natin sa ating buhay sa pamagitan ng ating pamumuhay. Ingat po tayo dahil tayo ang representative ng Diyos sa lupa. Kung ano ang makikita sa atin ng mga tao, yun ang tingin ng mga tao sa Diyos na mayroon tayo. Amen. Sabi dito, napakalaga ng ating pagkakakilanlan bilang mga mananampalatayang anak ng Diyos, kaya't sikapin nating mapanatili ito at naipasa sa mga susunod na henerasyon upang mapanatili natin ang ating pagkakakilanlan bilang mga mananampalatayang mga anak ng Diyos. Balikan ko lang sa Exodo, iniingatan ng Diyos ang kanyang pangalan. Kung iniingatan ng Diyos ang kanyang pangalan dahil ito'y banal, dahil ito ang pagkakakilanlan sa Kanya. Kapatid, ingatan din natin ang pangalan ng Diyos sa ating buhay para hindi ho natin ito masalaula. Di ba, sarap sa pakiramdam, pag napapapurihan ng ating buhay, di ba, masaya ang Diyos natin? Bakit po? Itinataas natin ang papuring yun sa Diyos. Ang problema, paano ho kung ang ating buhay ay napupunta sa isang mga pangit na bagay o napupunta tayo, nakakasuhan tayo dahil sa maling ginagawa natin, alam niyo, matinding sakit sa puso yun ng Diyos. Kasi anak niya tayo. Okay? So, gusto kong iparating sa inyo, mag-iingat tayo ho, dahil may matindi tayong, matindi tayong katungkulan sa lupa. Sabi po, sa conclusion, sabi po ni Apostol Juan, ang mga pagkakakilanlan ng mga mananampalatayang anak ng Diyos, yung tatlo, balikan natin, sabi dito, hindi na sila tulad ng mga taong makamundo. Sana po sikapin natin ho dito sa ating simbahan na hindi na ho tayo talagang pagkahalimbawa o nagpanabi o nagtabi ho ang isang mananampalataya at hindi mananampalataya, dapat litaw kung ano yung Kristiyano sa hindi. Ngayon, pag nag-uusap ang mga Christian sa hindi Christian, dapat litaw yung pagiging Christian natin. Minsan nga, nasusobrahan. Sino dito mga estudyante? Na kahit sa school ho, nag-amen. Sabi ng teacher. Nagre-lesson ng teacher, sabi ng isang Christian, amen. Biglang natinginan sa kanya kasi hindi siya awkward siya, di ba? Hindi siya tamang lingwahe dun sa school. Pero syempre, parang litaw na litaw talaga mga Christian. Okay ho? Pag nag-uusap lang, may hallelujah na lumalabas. Ganun pa tayo. Ayun, sabi na ng ilan, ganun daw. Nag-uusap sila, kwentuhan lang. Napapa-hallelujah. Ay, Christian kasi. Mas mahirap naman yung Christian na nagmura. Tapos maganda na lang, hallelujah lumalabas na. Okay, sa Christian daw, tapos iba naman lumalabas. Sila ang mga taong nagsusumikap, mamuhay ayon sa pamumuhay ng Panginoon. Hindi mo basta-basta ang pagiging Christian. Kailangan pagsumikapan. Kailangan may gagawin kang effort para ho maging matuwid, maging malinis, dahil hindi basta-basta ho ang pagiging Christian. May gagawin kang effort dahil hindi basta-basta ang pagiging matuwid. Sa harapan ng Diyos, matuwid tayo, hindi dahil po sa ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Jesus. Pero kung gusto natin maging matuwid sa harapan ng mga tao, magpapakita tayo ng effort para makita nila ay ganito pala mga Christian. Dahil sabi dito, sila ang mga taong hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Ito ang malinaw na pagkakakilanlan ng mga taong mananampalataya na tinatawag ng Diyos na mga anak niya. Okay, application. Bilang mga mananampalataya ang tinawag ng Diyos na mga anak niya, ang una, patuloy tayong huwag tumulad sa mga taong makamundo. Kung sa mundo ho, maraming mga uso, kung sa mundo ho ay may mga bago ho, mga bagay na ninonormalize nila, wag na natin silang tularan. Kahit may mga time na hihingi tayo sa buhay nila, di ba may mga question tayo, Lord, ako yung Christian, pero bakit sila yung nananagana ang buhay? Ako ang Christian, pero bakit ako ang mahirap? Pangalawa, patuloy tayong mamuhay ayon sa pamumuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang channel sa atin. Patuloy tayong umiwas sa paggawa ng mga masama at sa pagkakasala. Patuloy nating panatilihin ang ating mga pagkakakilanlan hanggang sa susunod pa ang mga henerasyon at sa lilahi. Yun ho ang application natin. Ito ang dapat nating alalahanin at maging layunin sa ating mga tamang pamumuhay bilang mga totoong mananampalataya at mga anak ng Diyos. Ito, babalik tayo sa jeep. Sabi ko sa inyo kanina ho, kaya ako pinakita sa inyo kanina yung larawan ng jeep dahil doon tayo ho magtatapos. Nirepresent ng jeep tayo mga Pilipino at maging ang ating bansa sa buong mundo. Isipin nyo sa pamagitan ng jeep na represent tayo at nakilala ang mga Pilipino na hindi bobo. Sorry sa word. Nung nagawa ho ang jeep, nung ito ho ay pinunta sa Japan,
nagkaroon nun ng exhibit po, pinakita ko sa Japan, pinakita sa Amerika, nakilala ng buong mundo na ang mga Pilipino ay matatalino. Ang mga Pilipino ay madidiskarte. Ang mga Pilipino ho ay creative. Sabi, dahil sa Jeep, nakilala ang Pilipino, no? Napa-thumbs up ang buong mundo dahil sa Jeep. Okay? Bakit po nirepresent ng Jeep ang buong Pilipinas, ang mga Pilipino, dahil sa kanyang identity? Dapat ganun din tayo mga Kristiyano sa ating Diyos, dahil tayo ang representative ng Diyos dito sa mundo. Kung yung Jeep po natanyag ang Pilipinas dahil sa Jeep, dahil sa kanyang pagkakakilanlan, dapat daw tayo mga Pilipino, dapat daw tayo mga Kristiyanong Pilipino, matanyag ang Diyos natin sa mundong ito dahil sa ating pagkakakilanlan. Dapat din natin i-represent siya sa buong mundo sa pamagitan ng ating identity na dinisign niya. Ang identity natin, hindi yan atin. Ang identity natin, mula kay Adan, na ninakaw ng Diablo, binalik ni Jesus Christ. Tandaan nyo ang identity natin. We are the image of God. Ang tao po ay larawan ng Diyos. Imago Dei. Larawan tayo ng Diyos. Okay? Yan yung kinuha ng Diablo, pinalitan ng mukha niya. Isipin nyo, ang imahe ng Diyos, pinalitan ng imahe niya. Kaya napakatagal na panahon, naging ama natin ng Diablo. Hindi kayo maniniwala, tama? Pero nung tayo hindi pa mga born again Christian, ang magulang natin, hindi si God. Ang magulang natin ho ay yung kaaway niya. Purihin ng Panginoon, nagpunta siya sa lupa para i-restore yung nanakaw na identity sa atin. Kaya in Christ, tayo po yung mga born again, mga bago ng nilalang. Okay? Na-design niya sa atin para makilala siya sa pamagitan ng ating buhay, at yun ho ang purpose ng ating buhay sa kasalukuyan. Kung ang buhay mo na nag-iiksi sa oras na ito ay wala pang purpose, pinapaalala ko sa iyo sa oras na ito na ang purpose ng ating buhay ay ipakilala ang Diyos natin sa langit na hindi nakikita. Kaya bukas, umamaya, pag alis mo sa simbahan, pupunta ka ng mga katrabaho mo, pupunta ka ng mga kabarangay mo, tandaan mo, ang bit-bit-bit mo ay identity ng Diyos na nasa iyo. Kaya ho, napakahalaga ang maging mabuting tao. Ang sarap sa pakiramdam pagka meron kang ganong daladalang identity. Ipakita mo yung tunay na asal ni Jesus na nasa iyong buhay. Amen po? So, ang mensahe ng Panginoon, that is the message, the believer's identity as children of God, sa Diyos po ang pinakamataas na patuloy. Palapakan natin ang Panginoon.